Alex? Tawag niya at sinara ang pinto. Walang tao kaya napangiti siya. Lahat ng gamit sa table, inihulog niya. Pati throw pillow ng sofa tinapon din niya kung saan. Napatingin siya sa cabinet na puno ng mamahaling babasaging gamit. Lumapit siya rito. Anong ginawa mo? Tanong ni Alex nang pumasok at agad na sinara ang pinto. Nababaliw ka na ba, Shannon? Bulyaw niya na gustong magwala dahil sa kalat. Ako ang baliw? Mas baliw ang babaeng nagkunwaring sinampal ko na hindi naman. Gigil na sabi ni Shannon. Talagang ifinar mo pa ako sa harapan niya, ha? Gusto mo ako mapahiya? Fine. Ayusin mo ang mga kinalat mo. Pagod na sabi ni Alex na upo sa swivel chair tsaka pinulot ang laptop. Buti hindi ito nabasag at nabuksan pa. Tanggal na ako sa trabaho, diba? Hindi na ako janitress ng kumpanyang to. Sino nagsabi? Tanong ni Alex. Di ba ang sabi mo kanina mag-pack na ako ng things ko? Hindi na ako uwi ng bahay mo. Kasi dito ka na magtatrabaho sa loob ng opisina ko. Sabi ni Alex kaya't natahimik sa Shannon at napakunot ang noo. Mula ngayon personal secretary na kita. Ang gagawin mo, samahan ako sa business meetings ko pati mahahalagang gamit ko. Ikaw na rin ang magtatrabaho? Hindi na ako cleaner? Ulit niya. Alam ko na ayaw mo maging sekretary ko, pero mas magaan to kaysa janitress at makakasama ka pa sa lahat ng business trips ko. Hindi mo naman agad sinabi. Nakangusong sabi niya. Ibig sabihin madalas niya nang makakasama si Alex, kaya't lalong magagalit si Helen sa kanya. Isa pa, hindi na siya magkukuskus ng kubeta. Ayusin mo ng mga gamit mo dyan sa table mo. Sabi ni Alex kaya't napatingin sa Shannon sa right side. Ito pala ang pinapaayos ng binata ng weekends. Sure, sana sinabi mo agad para alam ko. Masayang sabi niya. Pero bilang personal secretary, responsibilidad mo rin na ayusin ang mga gamit ko at panatilihing malinis ang working place natin dito sa loob ng office, right? Seryosong tanong ni Alex na kinasimangot ng dalaga. Kainis? Bulong ni Shannon. Dinampot ang nagkalat ng mga papeles sa kamuling inayos sa table ng binata. Nang matapos, inayos niya ang pwesto niya. Wala ba akong laptop? Tanong niya kay Alex na busy na sa ginagawa nito. Ang secretary kong bahala sa online trips and schedules ko, sabi ni Alex. Napatingin sila sa pinto nang may kumakatok. Pumasok si Helen. Alex, bakit nandito pang babaeng to? Tanong ni Helen. Hello, nakangiting bati ni Shannon. I am his new personal secretary. What? Humarap siya kay Alex. Is it true? Busy ako, Helen, ani Alex. Kala ko ba pinaalis mo ng babaeng to? Yes, pero para gawing personal secretary niya. Sabat ni Shannon. Alex, is it true? Ulit na tanong ni Helen. Yes, kailangan ko ng personal secretary. Pero may secretary ka naman na. Pigil ang boses na hindi siya sumigaw sa galit. Hindi mo na siya kailangan, Alex. Pero may edad na yung secretary niya kahit naghahanap siya ng fresh. Sabat ni Shannon. Shut up, saway ni Helen. Hindi kita kinakausap. Kung kailangan mo ng personal secretary, nandito naman ako ah. Ako na lang. Bakit ikaw? Sabat ulit ni Shannon. Hindi ka naman daw masarap. Ulitin mo ngang sinabi mo? Gigil na tanong ni Helen. Magtimpla ka ng kape. Dagdag ni Shannon at matamis ng ngumiti. Pasensya ka na. Makakasama ko siya buong araw na kami ng dalawa dito. Please, enough. Saway ni Alex. Helen, lumabas ka na. Alex, please. Bigyan niyo nga ako ng katahimikan. Tumaas na ang boses ni Alex kaya't napatras si Helen at patabog na lumabas. Dapat lang yan sa'yo. Bulong na Shannon. Ayoko nang maingay. Saway ni Alex kaya't nanahimik na rin siya. Hello, kuya. Masiglang bati ni Nat nang pumasok pero nagulat na makita si Shannon sa loob. Shannon, what are you... Lumipat ka na? Dito na raw ako magtrabaho eh. Sagot ni Shannon na kanina pa nakatunganga. Di alam anong gagawin dahil tuwing magsasalita siya, sinasaway siya ni Alex na huwag maingay. Really? Wow, good news yan ah. At least di ka na mahihirapan, sabi ni Nat. At mas lalong mainggit sa'yo si Helen. Ano bang problema ninyo kay Helen? Tanong ni Alex. Marami. Ba't babulag ka sa kanya? Di talaga magandang ugali niya kuya eh. Parang batang sabi naman ni Nat. Ewan ko ba sa inyong mga babae? Sabi ni Alex. Ba't ka pala naparito? Gusto ko lang bisitahin sa Shannon at iyain sana na mag-shopping. Sagot niya pero nagsalubong kini ni Alex. Bawal siyang lumabas. May bodyguards naman ako eh.
Huwag matigas ang ulo, Nat, ani Alex. May trabaho pa siya. Wala naman akong ginagawa dito eh, sabi ni Shannon. Fine, kung ayaw mo siyang payagan, ang best friend ko na lang yayayain ko, sabi ni Nat at tumarap kay Shannon. Sorry kung hindi kita madala today but next time, mag-shopping tayo ha? Nakakainis kasi arrogante ng boss mo. Okay lang, ani Shannon. Butit may best friend ka pang yayayain. Oo naman. Sa shopping, yung cousin kong yun ang best buddy ko. Pero sa kalokohan, siya yung best friend ko. Ani Nat. Ah, for sure mabait din ang best friend mo, sabi ni Shannon. Oo naman, just like your best friend. Ani Nat pero natigilan na makita ang pagbabanta sa mga mata ni Alex. I mean, lahat tayo may best friend, di ba? Natahimik si Shannon. Best friend? Hiyaw ng utak niya. Bakit pa siya nakaramdam ng kirot sa puso na parang may sumasaksak sa kanya? CR lang ako. Paalam ni Shannon at agad nang lumabas. Pwede bang magpreno ka naman ng bunganga mo, Nat? Saway ni Alex nang maisara ni Shannon ang pinto. Sorry, sincere na paumanhin ni Nat. Gusto ko lang siyang makasamang mag-shopping. Be patient, ani Alex kaya't marahang tumango si Nat. Kakatapos lang niyang umihi, kinuha niyang pouch na binili sa Divisoria, binuksan na maliit at bilog na salamin, saka naglagay ng lipstick. Buti pa si Nat, binigyan ako ng beauty products. Bulong niya kaya't nakakapaglagay siya ng makeup sa mukha dahil hindi siya sanay sa mumurahing products. Mahirap din na puro Chinese products at hindi kilalang brands dahil nagkakaroon siya ng irritation at mahirap ibalik ang balat kung magkasugat kaya't never siyang gumamit ng mumurahin or fake products. Mas okay ka na lang kung walang makeup kaysa masira ang balat niya. Tinaas niya ang kaliwang kamay, sinalo ang Johnson's baby powder na tatama sana sa ulo niya. Better luck next time. Sagot niya sabay harap kay Helen habang hawak ang pulbo. Lingid sa kalaman ni Helen, nakita niya na ito sa salamin niya na pumasok at kitang-kita niyang paghagis ito ng pulbo. Oh sorry, natapon ko, ani Helen. Gusto mo ba talaga akong kalabanin? Tanong ni Shannon. Mag-ingat ka. Nasa isang silid lang kami ng boyfriend mo. As if papatol si Alex sa'yo. Wanna bet? May paghahamong tanong na Shannon at matamis na ngumiti nang di makasagot ang kaharap. Huwag mong uubusin ang pasensya ko, Helen. Dahil baka dumating ang araw, si Alex mismong hihiwalay sa'yo. Masyadong malaki ang ulo mo sekretary ka lang naman. Ginawa niya akong secretary kasi gusto niya ako makita buong araw. Ikaw? Sagot ni Shannon at malakas tinapon pabalik si Helen ang hawak na pulbo. Ow! Daeng ni Helen agad na pahawak sa namumulang pisngi. Walang hiya ka? Bye! Paalam ni Shannon at dali-daling lumabas at pumasok sa opisina ni Alex. Napatingin si Alex kay Shannon na nagmamadaling lumapit sa kanya at agad na kumalong sa kandungan niya. Shannon! Nagulat siya nung hinalikan siya nito sa mga labi. Alex, what are you... Di makagalaw si Helen sa nakita ng pumasok. Tulala pa rin siya kahit si Alex hindi rin alam ang gagawin. Ang bilis kasi ng pangyayari. Baby, inahaway na naman ako ni Helen. Naiiyak na sumbong na Shannon at ipinulubot ang mga kamay sa leeg ng binata. Wala naman akong ginagawang masama sa kanya eh. Huwag mo ngang akitin si Alex? Gigil na sabi ni Helen sabay lapit sa kanila. Baby! Alis Shannon at parang batang mahigpit na yumakap kay Alex para magpatulong ng maramdamang sasabunutan siya ni Helen. Stop it, Helen! Galit na saway ni Alex na kinagulat ni Helen. Don't you dare! Pasimpleng napahagat si Shannon sa mga labi at napangiti habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ng boss. Bango naman ito. Bulong niya at binaba ang isang kamay para pisilin ang braso nito. Alex, nagpapaloko ka sa kanya? Bulalas ni Helen. Don't tell me may relasyon kami. Agad na sabat ni Shannon sa kahamarap kay Helen. Alex? Tanong ni Helen, hinihintay ang kumpirmasyon ng binata. Lumabas ka na. Mahina pero may pagkamautoridad na sabi ni Alex. I hate you! Gigil na sabi ni Helen at padabog na lumabas. Palihim na natawa si Shannon habang sinusundan si Helen ng tingin papalabas. At ikaw, alis! Utos ni Alex dahil nakakandong pa si Shannon sa kanya. Ayoko. Hey! Aniya na itulak siya patayo ng binata kaya't napasimangot siya. Bumalik ka na sa trabaho? Sabi ni Alex. Ayoko! Huwag kang spoil brat, Shannon. Gusto mo rin naman, baby eh. Panunokso ni Shannon saka bumalik sa pwesto. Binuklat ang notebook na may copy ng mga meeting ni Alex. Mamayang gabi meron palang dinner party kasama ng ibang CEO ng kumpanya.
Sabi niya dahil invited sila sa pinakamayamang CEO ng Australia. Kanino nga ulit? Tanong ni Alex. Kay Mr. Sanji Padillo, sagot niya. Ba't parang narinig ko na to? Aniya na hindi lang matandaan kung saan niya nga narinig ang pangalan. Baka sa entertainment or business news. Mayaman. Asawa niya nag-iisang anak ni na Yvette at Miguel Balenciaga. Sagot ni Alex kaya't napatango sa Shannon pero di na siya nagsalita patungkol dito. Hey, busy ka ba? Di mo naman ginagamit ang laptop mo pahiram nga? Gagamitin ko. May computer ka naman damot mo. Nakatulis ang ngusong sabi niya pero dead man na siya ng binata. Dapat may computer or laptop ang secretary pero ako bakit wala? Nang matapos ang trabaho sabay na silang lumabas ng opisina. Alex, tawag ni Helen na humabol sa kanila. May kailangan ka? Tanong ni Alex. Bakit siyang isasama mo sa dinner party mamaya? Anong alam niya sa business? Baka mapahiya ka lang dahil sa ugali niya? Sabi ni Helen. Mas mapapahiya siya kapag ikaw ang isasama niya. Sagot ni Shannon. Mas mukha tong low class kesa sa kanya. Trabaho niya to bilang secretary ko, Helen. Sabi ng binata. Pero di niyon trabaho dahil party namin ang pupuntahan ninyo. Overtime ang tawag dyan. Sabat ni Shannon. At kung ano man ang ganap later before and after party, part-time job ang tawag doon. Alex! Inis na wika ni Helen pero tinalikuran siya ng binata. Dumiretso sa parking lot. Yan, kaka-downgrade mo sa akin yan. Taas noong sabi ni Shannon. Aagawan kita ng boyfriend. Nag-flip siya ng hair sabay talikod kay Helen. Wala lang, na-excite lang siya kapag mainiinis siyang malanding babae. Pagdating ng bahay, pinapili siya ni Alex ng isusuot. Gawang divisory na naman. Nakasimangot na sabi niya habang inisa-isa mga damit na isusuot niya. Why? Maganda naman ni Alex. Siyempre magandang design. Puri niya. Suki na siya sa patahian na nakilala niya sa Divisoria at bago pa man niya ito isuot, pinapadala na sa kanya ang design at si Alex nang bahalang magbayad dito. Napapansin niya paunti-unting tumataas ang kalidad ng mga tela nang sinusuot niya kaya baka maganda ang pasahod ni Alex dito. Ang ganda talaga ng mga design ni Tina. Hey, kapag hiring kayo, sabihin mo sa akin na ipapa-apply ko si Tina. Sabihin mo kay Nat para makapasok siya sa CA company. Ikaw kumausap kay Nat, magkaibigan naman kayo sabi ng binata. Hey, itong card na lang kayang isuot ko. Tanong niya sa hawak na damit. Kung saan ka komportable? May isang oras ka pa para magbihis at mag-ayos. Sabi ni Alex kaya't napasilap sa Shannon sa wall clock. Mag-aalas 6 na pala. Okay, ito na lang. Sabi niya tumungo sa kwarto, dala ang ruffle hem trim off-shoulder tunic dress. Inayos niyang sarili at napangiti habang tinitingnan ang sarili. Ang sexy niya lalo pat lumitaw ang maliit niyang bewang sa damit at titaw ang mahabang legs dahil sa mahabang slit sa left side. Tinali niyang buhok at naglugay ng kaunti sa harapan para magmukha siyang inosenteng sexy. Naglagay siya ng red lipstick at saka bumababit-bit ng white rhinestone triangle clutch purse. Hello baby? Nakangiting bati niya kay Alex na nakatingin sa kanya. Satisfied sa nakikita mo? Tara na! Yaya ng binata na di na pinatulan pa ang dalaga. Inatid sila ni Tom sa isang 5-star hotel. Napatingin sa Shannon sa nagkagandahang sasakyan na nakaparada. Obviously, ang yayaman ng mga nandito. Medyo kinakabahan siya, pero nandoon ang excitement na makilala ang bosses sa business world. Good evening ma'am, sir. Magalang na bati ng dalawang lalaking nasa labas ng pinto. High profile ang nandito kaya't bantay saradong seguridad nilang lahat. Occupy din nila ang buong ikatlong palapag ng hotel. Napatingin sa Shannon buong paligid nang pumasok. Kumuha siya ng wine glass sa nakasalubong na waiter. Kagaya ng inaasahan niya, lahat mamahalin, kabilang na tong hawak ng wine glass. Maaga pa para mag-wine ka, bulong ni Alex. Gusto kong uminom. Sagot niya at tinikman ng wine. It's Chateau Lafite, bulong niya nang manamnam ang lasa nito. Excuse me, wika ng lalaking lumapit sa kanila kasama ng babaeng nakaputing bestida. Nagulat to nung lumingon ang dalawa. Amelin? Excuse me? Nagtatakang tanong na Shannon dahil titig na titig to sa kanya. Are you talking to me ho ba? Magalang na tanong niya. Back to work. Kailangan niyang maging magalang sa lahat dahil baka makaapekto pa kay Alex sa mga kilos niya. May kailangan ka sa secretary ko? Tanong ni Alex. Secretary? Ulit ng kaharap. Are you sure? Mukha lang ho kaming lovers pero secretary lang ho talaga niya ako. Biro pa ng dalaga.
By the way, I'm Shannon, pagpapakilala niya. Secretary ni Alex. I see, sabi ng binata. I am Kyle and this is my secretary, Jocelyn. Let's go? Bulong ni Alex at walang pasabi, inakay si Shannon palayo kina Kyle. Alex! Bati ni Sanji nang lumapit sa kanila. Tito Sanji, good evening. Bati nito at nakipagkamay. Si Shannon, sekretary ko. Oh, hello, Iha. Bati ni Sanji at saka niyakap ang dalaga. Hello. Sagot ng dalaga at saka niyakap din ito pero agad nang lumayo. Ang bait nito pero ramdam niya na may tinatago tong pagka-istrikto. Let's start the dinner na. Sabi ni Sanji kaya naupo na sila sa kanilang pwesto. Kumuha si Shannon ng pagkain. Natuwa siya na makita ang menu dahil lahat paborito niya. Dahan-dahan lang. Bulong ni Alex. Makipag-usap ka lang dyan. Kakain ako. Bulong ng dalaga na walang balak makinig sa usapan ng mga ito. Sa pagkain nakatuon ang konsentrasyon niya. By the way, Mr. Padillo, no one sees your own daughter. Sabi ni Mr. Kimura kaya't napatingin sila kay Sanji. Next time isama mo rin siya rito. Maraming mga batang CEO dito, baka may magustuhan siya. Ngumiti lang si Sanji, alam niyang lahat. Interesado sa nag-iisang anak nila ni Yvonne, kaya't mula na magpakasal sila, never niya nang in-expose ang asawa, lalo na ang anak sa publiko. Bawal na rin ang media kapag may family reunion sila, lalo na dito sa Pinas. Yun ang napagkasundoan nila ng mga Balenciaga. Di rin siya mahilig sa public exposure, mas gusto niyang tahimik na buhay. Busy siya at alam naman ninyo, hindi mahilig sa party o ganitong okasyon ng anak ko. Pagsisinungaling niya. Since hindi ito nagpa-public, malayang gumalang anak at makiparty kasama ng best friend nitong anak ng yaya nito. Excuse me, CR lang ako. Paalam ni Shannon kay Alas at tumayo, tsaka naglakad patungo sa CR. Pagkalabas niya, nakasabay niya si Kyle na kakalabas lamang din ng CR. Hello, Shannon, right? Tanong ni Kyle. Yes, Shannon. Magalang na sagot ng dalaga dahil mukhang bigatin ang kausap niya. By the way, here's my calling card. Hiring ang company namin. May trabaho na. If in case magbagong isip mo, I'm sure, hindi pang secretary lang ang talent mo. Nakangiting sabi ni Kyle. Kung hindi siya nagkakamali, ito ang babae sa auction nung nakaraang buwan. Pero paano siya napunta kay Alex? Sa pagkakaalam niya, hindi naman pumupunta sa underworld si Alex o kahit ng ama nitong si Larry. Oh, thank you. Pasalamat ni Shannon at kinuha ang business card at saka nilagay sa purse niya. Just in case lang naman kailangan niya ng tulong or ibang work. May I have your number? Tanong ni Kyle, sinuri si Shannon. Maganda ito sa suot pero halatang mumurahin lang ang damit at purse nito. Kahit sapatos wala ring brand. Maganda lang sa dalagang tingnan pero walang pangalan ang suot nito. Kaya mukhang average lang ang pamumuhay. For what? Tanong ni Alex na sinusundo ang dalaga dahil ang tagal nitong bumalik. Oh, Mr. Tan, gusto ko lang makipagkaibigan, sagot ni Kyle. Labas ang business dito. Pasensya na. Bawal magbigay ang employee ko ng number sa ibang... Masyado naman yatang mahigpit si Mr. Tan, ani Kyle. Yes, sagot ni Alex at inakbayan sa Shannon. Lalo na sa personal secretary ko. I see, nakangising sabi ni Kyle. Kung ganon hindi na ako istorbo pa. Iniwan sila ni Kyle at bumalik na ito sa table. Bakit ka nakipag-usap sa kanya? Tanong ni Alex. Bakit? Selos ka? Nakataasan ka ng kilay na tanong ni Shannon, sabay hawak sa pisngi ng binata at tinalapit ang mukha dito. Don't worry, loyal naman ako sa iyo eh. Balik na tayo sa table? Ani Alex na makitang nakatingin sa kanila si Sanji. Mag-behave ka. Okay, boss. Pagpayag ni Shannon at nauna nang naglakad. Oops, sorry. Paumanhin niya na may mabangga na ginang. It's okay, sabi nito at napangiti. What's your name, Iha? Shannon ho. Magalang na sagot niya at ganitian ng ginang. Kayo ho. I'm Fatima Gordon, sagot nito. Gordon, ano mo ho si Sir Kyle? Tanong niya sa ginang. Kahit na may edad na, ang ganda pa rin ito. I'm his mother, sagot ni Fatima kaya nagulat si Shannon. Magkamukha nga po kayo, sabi niya. Ikaw, kanino kang anak? Secretary lang ho ako, ani Shannon. Excuse me, sabi ni Alex. May kailangan ka ho ba kay Shannon? Wala, nakabangga ko lang siya, sagot ng ginang. Fatima, sabi niya sabay lahad ng kamay. Alex, sagot ng binata at nakipagkamay kay Fatima pero agad binawi dahil ina ito ni Kyle.
Nakakapagtaka lang na pati ang ina ni Kyle nandito rin sa party. Sige, ingat kayo sa pag-uwi mamaya, sabi ni Fatima at iniwan na sila. Bakit ba mahilig kang pamagitna kapag may kausap ako? Tanong na Shannon. Dahil wala akong tiwala sa mga nandito. Bulong ni Alex at inakay ang dalaga pabalik sa table nila. Ba't pa tayo nagpunta kung wala ka palang tiwala sa kanila? Tanong na Shannon. Business, tugon ng binata. At alamin kung sinong dumukot sa'yo. Dagdag pa ng isip niya. Dilingid sa kaalaman niya ng ibang nandito at miyembro sa underworld, inoobserbahan niyang kilos ng mga to. Bit-bit ang biniling pagkain, lumabas siya sa convenience store. Oh hi! Bati ng nakasalubong niya. Shannon, right? Oh, Sir Kyle. Nakangiting bati rin niya. Small world, ginagawa mo dito? Tanong ni Kyle. Bumili ng chichirya, sagot niya. Butit pinapayagan na siya ni Alex na lumabas pero dito lang malapit sa office nila. Nakapagmerienda ka na ba? Ito pa lang. Let's go, libre na kita, yaya ni Kyle. Pero don't tell me wala kang oras. Kung sa bagay mahigpit nga si Alex, sabi ni Kyle. Hindi naman. Saan ba tayo kakain? Diyan lang sa tawid kung okay lang, sabi ni Kyle kaya't napatingin ang dalaga sa kabila. Mamahaling restaurant na nasa kabilang building, pero dahil mayaman naman si Kyle alam niyang yakang-yakan itong magbayad. Sure, basta mabilis lang ha, pagpayag niya. Boss, tawag ng assistant nito. Napatingin si Shannon dito at pasimpleng sinuri ang assistant ni Kyle. Kagaya kay Tom, malinis to at mukhang di basta-bastang assistant lang. Not now, Rick. Sabi ni Kyle, pasimpleng sinaway si Rick kung ano mang sasabihin nito. Okay, boss. Sabi ni Rick na napasulyap kay Shannon. Magmerienda muna kami. Make sure walang aabala sa amin. Yes, boss. Sagot ni Rick. Sumama si Shannon kay Kyle sa pagdating sa cafeteria. Si Kyle ang nag-order. Ito, masarap to. Try mo. Sabi ni Kyle sabay bigay sa kanya ng muffin na specialty nitong cafeteria. Thanks, milk tea pa. Sabi ni Shannon pero para sa kanya. Napaka-ordinary lang ng lasa ng paninda nito. Yung tipong mas masarap pa ang mga paninda sa Divisoria. Kapag may free time ka, ano bang mga ginagawa mo? Matulog, sagot ng dalaga. Yun lang? Ano pa ba? Watching TV or manood ng sine. Busy ako, sagot ng dalaga. Ni TV nga wala sila, meron nga pero never pinapabuksan ni Alex. Busy what? Sleeping. And sometimes cooking. Really? Marunong ka magluto? Sakto lang. Sagot niya kahit ang totoo, puro siya YouTube sa Pinoy Panlasa. May extra phone kasi sa bahay pero YouTube lang nandun na dina-download ni Tom. The rest hindi na siya makagamit at panood dahil walang internet. Good. Pag may time ka, gusto ko sanang i-invite ka sa pad ko para magluto or mag-bake. Hindi ka ba busy? Di naman, basta ikaw may time ako, sagot ng binata. Ha? To tell you frankly, gusto kita, Shannon. Diretsahang sabi ng binata na kinagulat ng dalaga. Ewan niya pero hindi na bago sa kanya ang ganitong may nagtatapat sa kanya kaya wala nang dating. Kaibigan? More than that. Hindi ba masyadong mabilis? Tanong niya. Sa pagkakarinig niya kina Alex at Tom, si Kyle ang bagong leader ng White Tiger Gang kaya't delikadong kalaban lalo na sa business world dahil pag hindi niya makuha ang gusto, dinaraan sa dahas. I can wait naman pero hindi ganon katagal. If you like me to, bakit pa natin patatagalin? We're just wasting so much time sa pakipot. I see. Ano Shannon, napangiti. My point ka sir, what if hindi mag-work? Di ba dapat getting to know each other muna? Are we living in Maria Clara time? Just wanna be sure. Pwede naman tayo mag-break up kapag hindi mag-work. Oh, easy. Ano Shannon na kunwari disappointed. We're adults, maging practical tayo. I know. Pagsang-ayon ng dalaga at kumagat ng muffin. By the way, ano bang relasyon ninyo ni Alex? Boss ko siya at secretary niya ako. Yun lang? Sa nakikita ko, hindi lang yon ang namamagitan sa inyo. Tingin ko rin. Sagot ni Shannon at ngumiti. Kung gusto nitong makipaglaro sa kanya, kailangan niya rin sumabay dito. Minsan binibigyan niya ako ng flowers which is unusual. Tapos pinagtatanggol niya pa ako pag may mali ako nagagawa sa office. Gusto ka niya. Ani Kyle kaya't napatutop si Shannon sa bibig at pinalaki ang mga mata para kunwari gulat na gulat. Sure ka sir? Ayoko naman mag-assume. Oo naman. Anyway, pahingi ko ng number mo para malaman ko kapag may free time ka. Nagdadalawang isip si Shannon pero isip niya mayaman si Kyle. Kung gusto nga siya nito, bibili nito ang mga gusto niya dahil barya lamang dito ang pera. Sure.
Sabi niya at kinuha ang cellphone para isave ang number nito. Yan ba talaga ang cellphone mo? Gulat na tanong ni Kyle. Yes, sagot niya na may halong inis. Mahirap lang ho ako at nagtitipid na rin. Nag-exchange sila ng number. Pagkatapos ng 15 minutes, nagpaalam ang dalaga na babalik na sa opisina pa bago pa magwala si Alex. Next time ulit, tawagan kita, sabi ni Kyle at hinayaan nang umalis ang dalaga. Sumenya siya kay Rick na lumapit sa kanya. Boss, ani Ricky at naupo sa harapan ni Kyle. Ayon ho sa impormasyon, siya ho sa Shannon. May maliit na business ang parents niya pero kung bakit sekretary siya ni Alex, hindi ko rin ho alam. Si Alex ang bumili niyan sa kanya sa auction, sabi ni Kyle. Wala pang nakakaagaw sa gusto ko. Ayon sa mga empleyado, stricto si Alex at balita ko, di siya humingi ng tulong sa mga magulang lalo na sa pera. Di rin ganun kalaki ang asset ito kumpara sa ibang company, ni wala nga siya sa top 30. How come na nagtapon siya ng 5 bilyon kung sa realidad ay hindi siya bilyonaryo? Tanong ni Kyle at napaisip. Bantayan mong maigi sa Shannon. Hindi siya po pwedeng makatakas? Boss, kidnapin na ba natin? Wag muna, sabi ni Kyle at napangisi. Gusto ko pang makipaglaro sa kanya. Boss, gusto mo ba siya? Tanong ni Rick. Maganda siya kaya hindi na masama kung papatulan ko siya?